Okay, let me continue, no? Let me read in Tagalog again, no? 1 Kronika, pahina 7, versikulo 9 hanggang 13. Balikan natin, no? Kasi hindi na kumasya, no? Dito tayo, no? At sila'y nagbilang ayon sa talaan ng lahi, ayon sa kanilang lahi, sa mga pangulo ng mga sambahayan ng kanilang mga magulang, na mga makapangyarihang lalaking may tapang 20,000 at 200, okay? Versikulo 10. At ang mga anak ni Jedael at Bilham, at ang mga anak ni Bilham, si Hebus at si Benjamin at si Aud, no? At si Aud at si Senaana at si Setan at si Tarsis at si Ahihasar, no? Okay? Versikulo 11. Lahat ng ito'y mga anak ni Jedael, no? Ayon sa mga pangulo ng mga sangbayanan, no? Ayon sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, no? Ng mga makapangyarihang lalaki, may tapang at 7,200, no? Na nakalalabas sa hukbo nakalalabas sa hukbo upang makidigma, okay? Versikulo 12, no? Si Supim rin naman ay may si Supim, no, rin naman, at si Hupim na mga anak ni Hir, si Husim at mga anak ni Aher, no? Ang mga anak ni Neptali, no? May pamilya, no? Neptali, no? Ang mga anak ni Manases, no? Nakalagay rito, no? Ang sabi ng anak ni Neptali, no? Versikulo 13. Ang mga anak ni Neptali, no? Na si Joel at si Guni at Jeser at si Salum, na mga anak ni Bilha, no? Sama natin yung versikulo 14, no? Okay? Gawin natin 9 to 40, no? Ang mga anak naman ni Maneses, no? Versikulo 14, no? Ang mga anak ni Maneses at si Asriel, no? Na siyang ipinanganak na kaniyang babae na Aramita, ipinanganak niya sa Machir, no? Na ama ni Galaad, no? Okay? So ginawa nating 14, lagyan natin 14, okay? Para pagsusulat ko, alam ko, okay? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito ulit tayo sa 2 Chronicle naman tayo, no? Chapter 24, verse 17 to 21. 2 Chronicle chapter 4, verse 17 to 21. Binasa natin uli, no? Do sa unang video hanggang sa ikalawa, no? 1 Chronicle chapter 7, verse 9 to 14, okay? Yan ang binasa natin, no? Now we are 2 Chronicle chapter 24, verse 17 to 21, okay? 17 to 21, no? Here is the message, no? Now after the death of Jehoiada, no, came to princes of Judah and made obeisance to the king, no. Then the king hearkened unto them, no. Verse 18, no. And they left the house of the Lord, no, God of their fathers, and served groves and idols, and wrath came upon Judah and Jerusalem for their trespass, okay? For this their trespass, no? Verse 19, okay? Yet he sent prophets to them, no, to bring them again unto the Lord, no, and they testified against them, but they would not, no, give ear, okay? Verse 20, no? And the Spirit of God came upon Zechariah, no? Zechariah, the son of Jehoiada, no, the priest, which stood above the people, and said unto them, no, thus said, no, God, my transgress, no, thus said, no, God, why transgress, no, ye or you the commandments, no, of the Lord, that ye or you cannot prosper, because ye or you have forsaken the Lord, He hath also forsaken you, okay? Yan sinasabi, no? Punta natin sa verse 20, ano? Last verse, no?
and conspired against him and stoned him with a stone at the commandment of the king in the court of the house of the Lord, in the house of the Lord. Okay, yan ang sinasabi. Okay, now let's go to the other scripture, chapter and verse. Okay, alright, dito na ngayon tayo sa Proverbs, no? Ito yung Proverbs na sa devotion. Okay, basahin natin ang Proverbs, no? Proverbs chapter 11 verse 3 to 7, no? Proverbs chapter 11 verse 3 to 7. Okay, tama ba tayo? Okay, 3 to 7, tama po, no? Iyan yung ating Proverbs, no? Chapter, what do you call this, no? Proverbs chapter 11 verse 3 to 7, no? Verse 3 to 7. Alright, here is the message, no? Here is the message, chapter 11 verse 3 to 7, no? Here is the message, no? When a wicked man died, no? When a wicked man died, no? His expectation shall perish, and the hope of unjust men perisheth. Okay, verse 8, no? The righteous is delivered out of the trouble, no? And the wicked man cometh in his instead. Okay, verse 9, no? Verse 9, a hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but true knowledge shall just be delivered. Okay, verse 10, okay, when it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. Okay, yan ang sinasabi, no? Ng ating Proverbs, no? Chapter naging hanggang 10 pa nabasa natin. Okay, naging 3 to 10 pa. Okay, naging 3 to 10 pa. Okay, sama na natin ng 11. Total nandito na, no? Sama na natin 11, no? By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. Okay, yan ang sinasabi ng verse 11, no? So naging 3 to 11 na, no? 3 to 11, okay? Pinadagdagan ni Lord, no? 3 to 11, okay lang yan, okay? Masama tinamad tayo magbasa, okay? Binigay ni Lord, basahin natin, no? Again po, no? The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness no, of the transgression shall destroy them. Verse 4, riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivered from death, no? Verse 5, no? Verse 5, okay? The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Verse 6, no? The righteousness of the upright shall deliver them, but the transgression shall be taken in their own naughtiness. Okay? Verse 7, no? When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust men perisheth. No? Verse 8, no? The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. No? Verse 9, no? A hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. No? Verse 10, no? When it goeth well, the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. Okay, verse 11, by the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. No? Verse 12, okay? Hanggang verse 11 lang pala tayo, okay? Yan po, no? So, basahin natin sa Tagalog version, no? Sa Tagalog version, mga kawika, no? Pahina 11, versikulo 3 hanggang 11, okay? Sa ating mga kawikaan, pahina 11, versikulo 3 hanggang 11, okay? Sa Spanish, no? Proverbios, no? Kapitulo 11, versikulo 3 hanggang 11, okay? Naging Proverbs 11, 3:11, okay? Yan ang nangyari, hindi na 7, okay? Alright? Now, let me read in Tagalog version, okay? Mga kawikaan, pahina 11, versikulo 3 hanggang 11. Sa Spanish, no? Proverbios, kapitulo 11, versikulo 3 hanggang 11, no? Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, no? Papatnubay sa kanila.
ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Okay? Versikulo 4, no? Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot, no? Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan, no? Versikulo 5, no? Ang katuwiran ng sakdal ay magtutungo ng kaniyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kaniyang sariling kasamaan. Okay? Versikulo 6, no? Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Okay? Versikulo 7, no? Pagka masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Okay? Versikulo 8, no? Ang matuwid ay nagliligtas sa kabagabagan at ang masama ay dumarating nakahalili niya. Ang masama ay dumarating nakahalili niya. Versikulo 9, pinapatay na masama ang kanyang bibig, no? Ang kaniyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid, no? Sa kaalaman maliligtas ang matuwid kasi alam nila na yung tama at mali, no? Ay maliligtas ang matuwid. Versikulo 10, pagka napapabuti ang mga matuwid, ang bayan ay nagagalak, at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan. Okay? Yan po, no? Versikulo 11, nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid, ngunit napapahamak sa pamamagitan ng pag-ibig ng masama, no? Napapahamak dahil sa pag-ibig ng masama. Okay? Umayakap sa kamalian, ibig sabihin. Okay? Now let me read what is in here, no? Dito tayo sa devotion healing prayer, no? Yan yung binasa natin. Okay? Basahin natin ngayon to. Okay? Yung ating binasa na yan, Proverbs, no? Chapter 11 verse 3 to 11. Okay? Ang title po niya, no? Keep quiet, no? Keep quiet. Keep a quiet, no? Keep a quiet heart, no? Keep a quiet heart, no? A life of integrity, no? Keep a quiet heart, a life of integrity, no? Okay? Yan yung God promises saka devotion healing prayer. The integrity of the upright guides them, no? But the crookedness of the treacherous destroy them. Okay? Yan yung Proverbs chapter 11 verse 3 to 11 ang binasa natin, no? What does a life of integrity look like? No question mark. You might think it's a life characterized, no, by honesty and fairness, but integrity also means being complete, whole, and undivided, no? If you want to live a life for integrity, you'll need to choose to stand up for a right while turning away from all the wrong and deceptive, no? The picture this kind of life, no? It might be helpful to imagine two trees, no? One has a trunk that is completely straight like a column, okay? The other has a crooked trunk, no? That bends this way and that, no? They're both trees, no? But if they were planted side by side, you'd see a noticeable differences, no? A life of integrity is like that upright tree, and treacherous is like the crooked one. Okay? Filled with deception, sinful choices, no? And dishonest gain, to treacherous betray your trust, no? Okay? And all those unreliable inconsistencies, no, will end up destroying the treacherous, no? Even it seems uncomfortable to live in the upright, honest life, do it, your integrity will be worth in the long run, no? Ang sinasabi, no? Father, please help me glorify you and point others to you by choosing and living a life of integrity. Okay, yan ang sinasabi, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dako tayo dito sa ating sa ibang scripture chapter and verse naman tayo, okay? Punta ngayon tayo dito sa ating Luke, no? I-Luke naman tayo, okay? Alright, i-Luke, alright?
Luke chapter 2 verse 11 to 15, no? Luke chapter 2 verse 11 to 15, okay? Here is the message, no? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, okay? Kanina po nag-aantok ako, nanghihina ako, nanlalambot ako, no? Pero si Lord, tanyo, pinalalakas ako, okay? Alam niyang pagod ako, pero matatag pa rin ako, no? Buo pa rin ang isip, buo pa rin ng desisyon para magbahagi ng mga salita ng Diyos, no? Para sa bawat isa sa atin na nasa oras na ito ng ating pagsasalaysay, pagsisiwalat ng kanyang mga dalisay na salita, pagpapaalala sa ating isip at puso, no? Para sa ating kaligtasan, no? Alright, ang sabi rito sa no? Luke chapter 2 verse 11 to 15, no? For unto you is born this day is the city of David a Savior, which is Christ the Lord, no? Verse 12. And this shall be a sign unto you, ye or you shall find the babe wrapped in swaddling clothes lying in the manger. Verse 13. Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly Father host, no? Praising God and saying, verse 14, glory to God, no? Verse 14, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men, okay? Verse 15, okay? And it came to pass, as the angels, no, were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem and see these things, no? Which is come to pass, no? Which the Lord hath made known unto us, no? Which the Lord made known unto us, okay? Yan ang sinasabi ng ating verse 15, no? Now let me read in Tagalog version, okay? Lucas pa na 2, versikulo 11 hanggang 15, okay? Iris in Tagalog version. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon, okay? Versikulo 12, no? At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda, no? Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang pasabsaban, okay? Versikulo 23. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, no? Na nagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, no? Versikulo 14, no? Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, okay? Versikulo 15, no? At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit ang mga pastor ay nangusap-usapan, magsiparon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem, no? At tingnan natin itong nangyari sa ipinagdigay alam sa atin ng Panginoon, okay? Alamin daw nila, puntahan, okay? Yan ang sinasabi ng ating Lucas chapter 2 verse 11 to 15. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Lucas kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 15, okay? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, okay? Versikulo 12, no? Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, no? Versikulo 13, no? Y repentinamente, no? Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, no? Versikulo 14, no? Gloria a Dios es las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los, no, hombres, no? Versikulo 15, no? Sucedió que cuando los ángeles sí fueron de ellos al cielo, los pastores sí dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, no? Y que el Señor nos ha manifestado, okay? Yan ang sinasabi ng ating versikulo
Lucas Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 15, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Check muna natin tong, no? O, Lucas na tayo, no? Lucas, okay? Nasaan ang ating tanda rito, no? Bakit ito, Lucas nga pala, no? Lucky province kasi nakita ko, no? Alright, now let's go to our another Luke, no? Luke chapter 8 verse 14 to 18, no? Luke chapter 8 verse 14 to 18, okay? Chapter 8 verse 14 to 18, no? Here's the message, no? And that which fell among thorns, no, are they, no, which when they have heard go forth, no, and are choked with cares and riches and pleasure of this life, no, and bring not fruit to perfection. Verse 15. But that on the good ground are they which in a honest and good heart, no, having heard the word, keep it, no, and bring forth fruit, will patient, no. Verse 16. No man when he hath lighted a candle, no, cover it with a vessel and put it in under a bed, no, but seated it on a candlestick, that they which enter in may see the light, okay? Verse 17, no, for nothing is secret that shall not be made manifest, no, neither anything hid that shall not be known and come abroad, no. Nasabi, no. Verse 18, no, take heed therefore how ye or you hear, no, for whosoever hath to him shall be given, and whosoever hath not from him shall be taken, no, even that which he seems to have, no, even that which he seemeth to have, okay? Seemeth to have, okay? So, basahin natin sa Tagalog version. Lucas 8, versikulo talata 14 hanggang 18, okay? 14 hanggang 18, okay? Yan po yan, okay? Dito tayo sa ating Tagalog version, no? Lucas 8, versikulo 14 hanggang 18, no? At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig, no? Nangakinig. At samantalang sila'y nagsisiyaon sa kaniyang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan, no, at ang mga kalayawan sa bahay na ito, at hindi nagbubunga ng kasakdalan, no. Versikulo 19. At ang mga mabuting lupa at ang mga pusong taimtim at ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig at bubungang may pagtitis, no. Nagbubunga ng pagtsatsaga, ibig sabihin, no, tapang, okay, lakas ng loob, no. Okay lang tayo, tiisin natin yan, kaya natin yan, parang ibig sabihin ganun, okay. Versikulo 16, no. At walang taong pagkapaningas niya ay ilawan, ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. Versikulo 17. Sapagkat walang bagay na natatago na di mahayag, no, walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag, no. Versikulo 18. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay binibigyan, at ang sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin, okay. Versikulo 19, okay. At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi nangakalapit, no, mga kalapit sa kanya, no, hindi makalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, okay. Ano sinasabi, okay. Naging 19 na tayo, no. Ang sabi rito, no, they came to him, his mother, no, and his brethren, and could not come at him for the press, no. Okay, yan ang sinasabi, no?
Naging 90 naman tong isa, okay? Alright. Okay, punta tayo sa Tagalog version, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? Lucas Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 19, okay? Yan ang sinasabi, no? Lo que cayo entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ajugados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no elevan fruto. Versículo 15, ¿no? Mas la que cayo en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? Perseverancia, ¿no? Versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre, ¿no? Con una vasija ni lo pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. O versículo 17, ¿no? Porque nada hoy oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ¿no? Y de salir y los, ¿no? Versículo 18, ¿no? Mirad pues como oís, porque todo el que tiene se la dará, y todo el que no tiene aún lo que piensa tener, si le quitará, ¿no? Versículo 19, ¿no? Entonces su madre y sus hermanos, ¿no? Vinieron, y él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, okay? Yan ang sinasabi, no? So dito tayo sa ating another scripture chapter verse, no? Sa ating mayroon pa tayong isa pa lang hindi nabasa, no? Puntahan na natin pagkatapos nito, no? Okay, puntahan muna natin tong James, tapos puntahan natin tong no? Lamentation, may pahuli natin, no? Dito tayo sa James chapter 1 verse 22 to 27, no? James chapter 1 verse 22 to 27, okay? Alright, 22 to 7, no? But be ye doers of the word and not hearers only, no? Deceiving your own self, no? Deceiving your own self, no? Verse 23, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man belonging his natural face in a glass, okay? Verse 24, no? For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. Verse 25, but whoso looketh unto the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Okay? Verse 26, no? Verse 26, if any man among you seems to be righteous, and breatheth not his tongue, but deceiveth his own earth, that this man religious in vain. No? Verse 27, last verse, pure religion and undefiled before God and the Father, in this to visit the fatherless and widows and their affliction, and to keep himself unspotted from the world, no? To keep himself unspotted from the world, no? Now let me read in Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Dito tayo sa Santiago, pahina 1, versikulo 22, versikulo Santiago, pahina 1, versikulo 22, Santiago, pahina 1, versikulo 22 hanggang 27. Dapat maging tagatupad kayo ng salita ng salita, hindi dapat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadaya ang inyong sarili, no? Versikulo 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, no, ay katulad siya ng isang tao
na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin. Versikulo 24, no? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Okay? Versikulo 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal sa kautusan, no? Ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kaniyang ginagawa. Okay? Versikulo 25, no? Ang sabi sa versikulo 25, no? Ang sabi rito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito ng kaniyang ginagawa, no? Sana kayo ganun din ang gawin yung ginagawa natin, no? Para pagpalain kayo. Versikulo 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. O versikulo 27, no? Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis at harapan ng ating Diyos, no? At Ama, at ito'y dalawin ng mga ulila ang mga babaeng bao at kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me read in Spanish. Santiago Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 27, no? Pero sed hacedores de la palabra y notan solamente oidores, enganándoos vosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, ¿no? Porque él sí considera sí mismo y si va y luego olvida como era, ¿no? Versículo 25, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26, si alguno si creyere religioso entre vosotros y no reprena si lo guía, sino que si los que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27, no, la religión puro y sin maculad delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y las viudas y sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Okay? Let's go to other scripture. Okay? Okay, let me continue to read, no? Lamentation chapter 3 verse 22 to 26, no? Here is the message, no? It is the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion fail not. Verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Verse 24, no? The Lord is my portion, said my soul, therefore will I hope in him. Verse 25, no? The Lord is good unto them, no, that wait for him, to the soul that seeketh him. Verse 26, no? It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Okay? Tagalog version, mga panagoy, no? Pahina 3, versikulo 22 hanggang 26. Okay? Sa mga kawan nga Panginoon ay hindi tayo nalipol. Okay? Sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. Versikulo 23, ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Versikulo 24, no? Ang Panginoon ay ating bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y nasa kanya, no? Versikulo 25, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay, no, sa kanya, sa kaluluwa na humahanap sa kanya, no? Versikulo 26, mabuti nga na ang tao ay umasa at
maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Okay? Now, let me read this God promises. Okay? Ang galing ng Panginoon, pinagkasya talaga na, no? Dito tayo sa June 20 natin, God promises, no? His compassion fail not, they are new every morning, no? Great is your faithfulness. No? Lamentation chapter 3 verse 22 to 26 ang binasa natin, okay? Some of us knew very little of suffering, but we disappointments and betrayal and losses and bitterness, are we really meant to thank God for such things? No, God for such things. Let's be clear about the thing. God does not cause all the things we don't like, but He does permit them to happen because it is in this fallen world that we human must learn to walk by faith. He doesn't leave us to ourselves, however, He shared every step. Okay? Yan yung sa ating ano. Kita tayo bukas, no? God bless you. Happy Father's Day, everyone.